Iga nagpaliwanag si Negros Oriental 3rd District Representative Arnolfo Teves Jr. kung bakit hindi siya pisikal na nakaharap sa kamera kahit binigyan siya ng ultimatum kahapon. Sa kanyang Facebook account, sinagot ni Teves ang ilang issue kabilang pagdawit sa kanya sa pagkamatay ni Negros Oriental Governor Roel Degamo. Darito ang unang balita. Mga kababayan, malinaw sa Facebook video ni Congressman Arnolfo Teves Jr. Wala pa siyang balak umuwi sa Pilipinas dahil umano sa banta sa kanyang seguridad. Dismayado raw siya sa House Committee on Ethics and Privileges na pilit daw siyang pinagpapaliwanag ng personal tungkol sa kanyang pag-absent. Hanggang March 9 lang pinayagang bumiyahe si Teves para magpagamot sa Amerika. Hindi ko maintindihan bakit pinipilit nila ako pumunta face-to-face na nakiusap nga ako na hindi magpapakita muna doon ng physical dahil sa seryosong pagbabanta at grabing pagbabanta sa aking buhay. Hindi pa rin daw panatag si Teves kahit nag-alok ng proteksyon si House Speaker Martin Romualdez at ang Philippine National Police. Smart, sorry, hindi ko kayo mapagbigyan sa hiling nyo na umuwi ako dahil hindi ko pwede ipagpalit ang aking buhay sa inyong kahilingan. Palagayin natin, lagyan niyo ako ng ilang pulis ba o army. Ibabalik ko yung sinabi ko kanina. Ilang army, ilang pulis ang naka-assign kay Degamo. Sana siya ngayon, nakalibing. Hindi nga siya na-secure ng sandamakmak na army. Sabay sasabihan niyo ako, kaya niyo ako i-secure? Isa raw sa mga tinutukoy ni Teves na banta ay tulad ng pagsalakay sa kanyang mga bahay noong March 10. Alam na raw ni Teves ang tungkol sa raid bago pa ito mangyari. Tataniman ng ebidensya. Pwede nilang gawin doon na sabihin nila ng laban ako, bumunot ako ng baril, pwede na nila akong patayin. Nilinaw ng PNP at DILG na ang raid ay tungkol sa 3 kaso ng pagpatay noong 2019 at walang kinalaman sa pagpatay kay Governor Roel Degamo. Muling ginit ni Teves na wala siyang kinalaman sa pagpatay sa gobernador. Bago pa mangyari yung murder sa aming probinsya, nag-reach out na ako kay SILG. Kung may galit man siya sa akin, peace na. Dahil wala naman akong ginawang dapat niyang ikagalit. Palagay ni Teves, ang raid at ang pagdidiin sa kanya sa pagkamatay ni Degamo ay dahil may mga gustong suluhin ng isabong operasyon sa kanilang lalawigan. Matagal ko nang sinabi, wala na ako dyan. Kung gusto niyo magnegosyo ng isabong, magnegosyo kayo. Wala namang pumipigil sa inyo eh. Ewan ko lang kung papayag si President BBM. Apela naman ni Teves kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, tignan muna lahat ng anggulo bago siya akusahan. Agad-agad binintang nila sa akin. Di ba dapat sa lahat ng investigasyon, una ang ebidensya bago ang suspect or ang mastermind? Pareho lang kami ng pamilya Degamo na biktima dito. Biktima sila Degamo, ako rin biktima dahil ginagamit ako ng marami dyan for political mileage. Sobrang kawawa na ako. Ginamit nyo pa ako para sa negosyo. Ginagamit nyo pa ako for political mileage. Kahapon, isinara na ng komite ang kanilang investigasyon at meron na silang napagdesisyonan matapos ang isang unanimous vote. Ilalabas daw nila ito sa plenaryo ngayong araw. Sa ilalim ng patakaran ng Kamara, pwedeng parusahan ng isang miyembro sa paglabag sa Code of Conduct at Disorderly Behavior sa rekomendasyon ng Committee on Ethics. Depende sa pagbobotohan, pwedeng puna o reprimand, suspensyon ng hanggang 60 araw o mapatalsik sa Kamara ang parusa. Ito ang unang balita. Nico Wahe para sa GMA Integrated News. Kapuso, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa unang hirit at iba pang award-winning newscasts sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.